Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, Soto bumaliktad. Ito ang di inaasahan ni Lacson. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan natin alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. So yun mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, ito pong mga GAA 2025 ay binasa pala ni President Bongbong Marcos Jr. Pero bakit ganito po ang nangyari? Ito po ang kanyang naging pahayag noon mga kababayan, kasi 'di ba ano na ngayon ipapasa na naman yung 2026 national budget, no? So eto, pakinggan po natin kung paano, no, binusisi ni President Bongbong Marcos Jr. ang 2025 GAA. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin to. Let me tell you, as president, I am going to give you a run for your money. Just last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriations Act for 2025. Tigilan mo ako, hindi ako loko-loko. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. We'll keep looking, but I really am convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. So for those of you who think the presidency is just handshakes, photo ops, I assure you that fine print is alive in my office as well. A few moments later. Noong pong Ito naman, no, yung pag-amin naman ni Castro, kasalungat, contrary to the statement of President Bongbong Marcos Jr. Isagawa po ang budget, definitely hindi po detalyado ang kanyang pagkakaalam kung ano ba ang mga insertions ng mga nasabing senador. Pero ngayon po, dahil nakita po talaga at napansin po talaga ng Pangulo na anong nangyari sa pondo para sa flood control projects. Anong nangyari? Binasa niya nga, di ba? 4,056 pages. Tapos sasabihin mo anong nangyari? Magaling ang galing. At ito ay naging bunga na rin para malaman ang mga ganyang klaseng insertions. Ayan mga kababayan, niloloko na naman tayo ni Claire Castro. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin itong si Saldico. Nung binira si Vice President Sara Duterte. At Vice President Sara Duterte, meron ding pagbira kay Saldico. Ito po mga kababayan. Siminit. Di ba? Ibig sabihin, ayaw niya talagang sumagot sa confidential fund dahil hindi niya kaya ipaliwanag. Kasi ninakaw niya yung pera. Siminit siya dyan. Siminit ka, hindi ka makauwi ng Pilipinas dahil lilitsunin ka dito. Yan mga kababayan, no? Pasensya na, wala yung audio. So yan, lilitsunin pala itong si Saldico, no? Kapag umuwi dito sa Pilipinas, nako, yari ka Saldico ka, ha? Sila itong todo ng akusa kay Vice President Sara Duterte patungkol po dyan sa confidential fund. Ayun pala mga kababayan, behind the scene, no? Ay sila pala itong mga magnanakaw. Hindi ka na makakauwi, Saldico. Ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto nga, Saldico at Romualdez pinadadalo sa Senado.
ipinahayag ni Senator Ping Lacson na imbitahan sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sina dating ako Bicol Representative Saldico at dating puro na silang dating House Speaker Martin Romualdez. Puro na mga ex-congressman at saka ex-House Speaker. Ayan. Ang tanong dito mga kababayan, dadalo kaya si Saldico at si Romualdez sa susunod na hearing ng Blue Ribbon Committee? Kaabang-abang po yan mga kababayan at i-share po natin yan dito sa ating channel, no? Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang at eto, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play yung video. Nako, eto naman. Si Senator Raffy Tulfo, no? Sabi po dito ni Senator Raffy Tulfo, kailangan po siguro gumawa kayo ng lifestyle check tungkol sa buhay-buhay nila. Kung sino sila, you really have to assess who they are. Sabi naman po dito ni Representative Kiko Barsaga, gusto mo mag-lifestyle check ang mga politiko, pero hindi mo kayang unahin ang anak mo sa Kongreso. Ayan ito po ay sa kabila ng balita na kung saan itong si anak ni Senator Raffy Tulfo na si Representative Ralph Tulfo ay gumastos po ng 6.7 million sa pagbabayad sa club. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Tama rin no? Dapat unahin mo yung pamilya mo. Lahat yata kayo nasa mga politiko na no? Dapat unahin mong paano yun? Pati siya, ila-lifestyle check. Kayari. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto na. Pasadahan na po natin ang video ito. Eto na po. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang mukhang tila nagkalaglaga na sa Senado at tila nagpalitan ng pahayag na Senate President Senator Tito Soto at Senate Blue Ribbon Chairman Senator Ping Lacson. Ayon kasi kay Senator Ping Lacson, and I quote, almost of the senators of the 19th Congress inserted at least 100 billion worth of items in the 2025 General Appropriation Act or GAA. Sa Senate pa lang, at least 100 billion. Nagulat nga ako sa individual insertion ito. Ito ang naka-FLR ngayon. Pagkalaki-laki, never pa akong nakakita kasi nung araw di pa declare and unconstitutional ang PDAP, nandoon lang sa hundreds of millions. Ngayon nakita ko ang total ng kabuuan at least 100 billion. Unquote. Ang naging pahayag na ito ni Ping Lacson ay umani ng samut-saring reaksyon sa mundo ng social media na ayon sa ilan nilaglag nito ang kapwa senador, lalong-lalo na ang senators of the 19th Congress dahil masyado umanong malaki ang insertion na kanilang ginawa. Ngunit sa naging komento ni Tito Soto, ang Senate President kayon, tila salungat sa kanyang naging pahayag patungkol sa budget insertion at tila tahasang binelta at sinagot ni Tito Soto si Ping Lacson at tila nasampal ito ng katotohanan. Di man direktang pinangalanan, ngunit sa pulang pahayag ni Ping Lacson, ayon pa kay Senator Tito Soto, and I quote, amendments or insertion, whether individual or institutional, done during the deliberation in the Senate are part of the regular budget process. Some of these amendments are for additional classrooms, farms to market roads and bridges that will benefit our people, especially those in the far-flung provinces, some of which were never funded. Putulin ko lang saglit mga kababayan, no? Bakit kaya ganun? No? Bakit kailangan pa nila mag-insert? Na kung saan lahat naman ng ahensya ng gobyerno ay nabibigyan ng budget kasi nagpo-propose po sila, di ba? Tapos kailangan pa mag-insert? Kailangan pa mag-insert? Di ba nakakapagtaka? Lahat po ng ahensya ng gobyerno ay may mga proposal budget proposal, di ba? Minsan nga yung iba, like for example, yung Office of the President, dinadagdagan pa nila, di ba? So, bakit kailangan mo pa mag-insert? Pero si Tito Soto, normal lang daw ito And word tag for later release FLR.
unquote. Narito ang full video kung saan tila nilaglag na at tahasang sinampal ng katotohanan ni Senate President Tito Soto ang naging pahayag ng chairman ng Blue Ribbon Committee. Di man daw direktang pinangalanan, ngunit datapwat na sampal ng katotohanan ang pahayag ni Ping Lacson. Narito't panoorin ang full video. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. This opportunity to clarify some matters brought to the forefront by recent events. Amendments, insertions, or whatever you want to call it, whether individual or institutional, done during the deliberations in the Senate, are part of the regular budget process. It is part of a process. It is within the mandate of the senators to amend and determine the government spending allocation. It serves as a crucial check and balance mechanism to ensure that public funds are spent in accordance with the law. So, check and balance na pala ngayon yung insertion, mga kaubayan. Itong nakakapagtaka, no? Nung panahon ng kampanya, sinasabi po, no, ni Soto, no, ang pinaka-corrupt na budget ng Pilipinas ay yung 2025 GAA. No? Pero bakit ngayon nag-iiba na naman yung ihip ng hangin ni Soto? Wala kang paninindigan, Soto. Diba? Kung sinasabi mong yun ang pinaka, kasi may mga insertion nga, diba? Pero ngayon, okay lang ang insertion, diba? Yan yung nag-check and balance sa mga pondo. Naku po. Di ba galit na galit ka nga noon? Baka makahanap tayo sa susunod na vlog natin, hahanap tayo ng picture or news. Pero talaga, correct me if I'm wrong, si Soto po ay isa sa mga nagsalita na ang pinaka-corrupt na budget ay ang 2025 GAA, mga kababayan. It is unfortunate that the issue on ghost projects and failed flood control projects affect and generalized all amendments as illegal or improper. Some of these amendments, in fact, are for additional classrooms, farm-to-market roads and bridges that will benefit our people, especially those in the far-flung provinces, some of which were never funded and were tagged FLR for later release. These requests from LGUs, provinces, municipalities, and even barangays that were not included by their respective regional councils due to numerous reasons. These basic services are as equally important. It is within the duty of the senators upon assessment to include these amendments that will benefit the people. I would like to make it clear that whatever budgetary amendments the senators proposed or propose, the money for these projects do not in any way go through the Senate or the senator, as some of our kababayans think. It goes directly to the implementing agencies under the executive department. So as discussed and agreed during our caucus, rest assured that for the 2026 budget, may insertion. the Senate will institute changes for greater transparency, people's participation, and accountability. That is the reason that we have included. Nako, yung people's participation, no? Hanggang salita lang naman siguro yan. How can people participate dyan sa ginagawa ninyo? Diba? Hindi na nga makaangal ang taong bayan pag nandyan na eh. No? Accept na lang accept yung taong bayan. Kahit masama sa loob ng taong bayan, kasi nandyan na po, batas na po, ay nako po. Lagi niyong ginagamit yung people's participation, taong bayan, pero wala rin naman nangyayari. Live streaming in all the steps of the budget process.
The Senate is one with the nation in ensuring that the taxes paid by the public will be Ayun, people's participation through live streaming. We will just participate by what? Watching. Ganon, watching lang tayo pala mga kababayan. used correctly. Thank you. And Majority Leader, you are recognized. Maraming salamat, Mr. President, and thank you for that clarification. My dear colleagues in the Senate, I rise today to submit to this August Chamber Committee report number 2, sponsoring here with Senate Resolution 139 entitled Resolution Concurring in the Ratification of the Letter of Agreement on Narcotics Control and Law Enforcement between the Government of the Republic of the Philippines and the Government of the United States of America. Mr. President, the Philippines has fought long and hard a flailing war against illegal drugs. Drug trafficking, substance abuse, the full gamut of crimes related to drugs continue to destroy lives, break Filipino families, and weaken our communities. Unfortunately, our struggle against illegal drugs appears to have weakened in the last few years in intensity and in focus. The truth is, we are backsliding in effort and result, and today, a total of 5,859 barangays remain classified as drug-affected, and 1.479 million Filipinos continue to use illegal drugs. So yan mga kababayan, kabaliktaran naman po yan sa report ni Castro, no? Or ni, sino ba yung yung dating PNP chief, di ba? Sinasabi nila, almost 90%, correct me if I'm wrong sa percentage, 90% ng barangays sa Pilipinas drug-free na. Pero ito pala, report ni Senator Amy Marcos, nako po, napakaraming barangay ang drug-affected. Ayan mga kababayan, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po at don't forget to like the video. Maraming salamat po.